Si Will ay isang pangit, walang silbi, at napakahirap na bata na aksidenteng nagising ang isang alamat na kapangyarihan, isang lakas na kayang burahin ang buong sangkatauhan. Ngunit patuloy niyang itinatago ang kakayahang ito upang magmukha lamang siyang isang ordinaryong bata. Isang gabi, habang pauwi siya mag-isa sa kanyang apartment, naghanda siya ng pagkain para sa sarili. Ngunit bago pa niya ito makain, nakatulog siya dahil sa sobrang pagod. Nang magising siya, nakita niyang iba na ang nasa harap niya, isang engranding handaan. Tumingin siya sa plato at sa refleksyon nito, at napansin niyang hindi iyon ang kanyang mukha. Nasa katawan siya ng isang maliit na bata sa ibang mundo, napapalibutan ng mga music hero at masasayang tao. Noong una, inakala niyang napunta lang siya sa ibang bansa, ngunit agad niyang napansin na lahat ng tao sa paligid niya ay nagsasalita ng Japanese. Dahil dito, inisip niyang nananaginip lamang siya. Gayunpaman, napakatotoo ng pakiramdam, lalo na nang matikman niya ang pagkain sa sandaling hinawakan niya ito. Pumikit siya upang subukang magising, ngunit may isang boses na tumawag sa kanya at pinatayo siya. Ginaisang siya ng isang matandang lalaki at sinabihang magpakilala sa mga bisita. Dinala siya nito sa harap ng isang grupo ng mga tao at hinikayat na magsalita. Nakaramdam ng matinding takot si Will, na ngayon ay kilala bilang Shingo, habang nakatingin sa kanya ang lahat ng matatanda. Sa sandaling iyon, isang medyo mas matandang batang lalaki na nagngangalang Eric ang namagitan at ipinakilala siya bilang kanyang nakababatang kapatid, at ipinaliwanag na masyadong mahaba ang kanyang buong pangalan kaya tinatawag na lamang siyang Will. Umupo si Eric sa tabi niya at tinanong kung bakit tila lutang siya kanina. Nang hindi makasagot si Will, ipinaliwanag ni Eric ang lahat dahil 5 taong gulang pa lamang siya. Ngayon ay kasal ng kanilang nakatatandang kapatid na si Kurt. Ikinasal ito kay Amelie, ang pangalawang anak ng maharlikang si Maine. Matagal nang nahirapan ang kanilang ama na humanap ng mapapangasawa para kay Kurt, kaya labis siyang natuwa nang may tumanggap sa alok. Dito naunawaan ni Will na ang kanilang pamilya ay kabilang din sa uring maharlika. Pagsapit ng gabi, nagpatuloy ang inuman at kasiyahan, habang si Will ay nahihirapan pa ring mag-adjust sa kanyang bagong katawan at sa kakaibang sitwasyon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa dahil naiintindihan niya ang wika at nakakabase siya ng mga karatula. Batay sa engranding selebrasyon, inakala niyang mayaman ang kanilang pamilya. At dahil pangatlong anak siya, naisip niyang wala na siyang dapat ipag-alala sa trabaho o pagkain. Kaya kumain na lamang siya na parang walang kakaiba. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Kinabukasan, nagulat siya sa napakasamang almusal, tuyong tinapay at isang maliit na mangkok ng malabnaw at hindi masarap na sabaw. Mas lalo siyang nabahala nang makita niyang normal lamang ito para sa kanyang pamilya. Sa kanyang paligid, napansin niya ang kupas na wallpaper at ang sirang kahoy na mesa na pinagdugtong-dugtong lamang. Nang bumalik si Eric mula sa pangangaso, nagtanong si Will nang may pagtataka, hindi ba may malaking selebrasyon kahapon? Bakit parang ganito tayo kahirap ngayon? Ipinaliwanag ni Eric na hindi sila maaaring magmukhang kawawa sa harap ng mga bisita, kaya kinailangan nilang magpakita ng maayos na imahe. Sa katotohanan, labis silang mahirap. Tinaakpan lamang nila ang mga bitak sa dingding gamit ang mga kortina at naghain ng masasarap na pagkain para lamang sa gabi ng kasal. Ngayon, bumalik na sila sa kanilang karaniwang pamumuhay na puro tuyong tinapay at malabnaw na sabaw. Habang nalilito pa rin, inakala ni Will na bilang pangatlong anak ng isang maharlikang pamilya, kahit papaano ay may mamanahin siyang maliit na lupain. Ngunit nagulat siya nang dumating ang isa pa nilang kapatid na si Helmet. Ilang sandali pa, dumating din sina Paul at Herman. Idinagdag ni Eric na may 2 pa silang kapatid na hindi nakadalo sa kasal. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naunawaan ni Will ang kanyang kalagayan. Hindi lamang sila mahirap, 8 pa siyang anak sa pamilyang ito, sa kabila ng kanilang sitwasyon, tila masaya naman ang kanilang mga magulang sa isa't isa. Sinubukan ni Will na unawain kung saan siya napunta sa mundong ito. Nakatira sila sa isang kahariang tinatawag na Helmet, at ang kabisera nito ay may halos 1 milyong tao. Sa malayong timog ay ang Blair Duchy, at mas malayo pa roon ang rural na lugar na kanilang tinitirhan, ang lupain ng Baumeister, na may humigit kumulang 800 residente. At si Will ay 8 anak ng mahirap na pamilyang maharlika na iyon. Dahil sa limitasyon ng kanyang bagong buhay, nakaramdam si Will ng matinding pagkasakal. Isang araw, nakita niyang nagpapaalam ang 3 niyang kapatid sa kanilang ina. Agad siyang lumapit upang alamin ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Eric na aalis na ang mga ito. Hindi hahatiin ang lupain, si Kurt ang magmamana ng lahat habang si Herman ay mag-aasawa sa isang sangay ng pamilya. Ang natitirang mga kapatid ay kailangang magsimula mula sa wala sa kabisera at mawawala ang kanilang pagiging maharlika. Pinayuhan ni Eric si Will na mag-aral ng mabuti dahil yun lamang ang makakatulong sa kanya.
Pagkatapos nito, umalis na siya, iniwan si Will na malungkot habang nagpapaalam sa kanyang mga kapatid. Agad na pumunta si Will sa silid-aklatan ng pamilya upang maghanda sa hindi tiyak na hinaharap. Ngunit ang tanging laman nito ay mga aklat ng tula at mga nobelang romansa. Habang ibinabalik niya ang isang libro sa estante, aksidente niyang nahulog ang isang kahon mula sa itaas. Sa loob nito ay may isang papel at isang kristal na orb. Ipinaliwanag sa papel na ang orb ay isang mahiwagang batong panukat ng kakayahan ng isang tao sa paggamit ng mahika. Halos hindi ito pinaniwalaan ni Will, ngunit naalala niyang nasa ibang mundo na siya. Ayon sa nakasulat, isa lamang sa bawat 1,000 tao ang may sapat na mana upang makagamit ng mahika. Kahit nawalan siya ng pag-asa, nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nakasaad din na ang kakayahan sa mahika ay hindi namamana at kahit sino ay maaaring magkaroon nito. Kahit nagdududa, nagpa siya pa rin siyang subukan. Ipinatong niya ang orb sa mesa at sinubukang ipasok ang kanyang mana dito. Tulad ng inaasahan, walang nangyari sa una. Hindi siya nabigo, ngunit bigla na lamang nagliwanag ang orb ng matinding puting ilaw. Sa parehong sandali, may isang lalaking may mahabang buhok sa loob ng kagubatan ang nakaramdam ng kakaiba. Sa manor, nanatiling tulala si Will sa kanyang nasaksihan. Muli niyang kinuha ang papel at hinanap ang paliwanag. Nakasaad na kung ang orb ay magliwanag ng maliwanag, nangangahulugan itong may pambihirang kakayahan sa mahika ang isang tao at dapat siyang mag-aral sa ilalim ng isang dalubhasang guro. Hinanap ni Will ang buong silid-aklatan para sa mga ganitong aklat, ngunit puro nobela, kwento ng paglalakbay, at tula lamang ang kanyang nakita. Wala ni isang aklat tungkol sa mahika. Habang naghahanap pa siya, pumasok ang kanyang ama sa silid-aklatan. Tinanong ni Will kung may iba pa silang mga libro, ngunit inamin ng kanyang ama na hindi siya marunong magbasa at iyon na lamang ang kanilang mga aklat. Pagkatapos, inutusan siya nitong pumunta sa kagubatan upang mangolekta ng panggatong. Sa kagubatan, sinubukan ni Will gumamit ng mahika gamit ang isang sanga ng puno, ngunit walang nangyari kahit anong gawin niya. Lalong lumala ang kanyang pagkainis. Bigla niyang narinig ang isang boses na tumatawag sa kanya. Ito ay mula sa isang lalaking may mahabang buhok na bumababa mula sa langit. Mukhang natuwa ang lalaki nang makita siya at tinanong ang kanyang pangalan, ngunit dahil sa takot, sinubukan siyang takutin ni Will gamit ang sanga na hawak niya. Humingi ng paumanhin ang lalaki at mahinahong kinuha ang sanga mula sa kanyang kamay at itinapon ito. Ipinaliwanag din niya na siya ay isang salamangkero. Ngunit ang itinapong sanga ay nahulog sa bangin at tumama sa isang malaking bato, dahilan upang ito ay gumulong pababa. Nang tumingin sila sa ibaba, nakita nilang tumama ito sa isang napakalaking baboy ramo. Itinaas ng hayop ang bato at tinitigan sila ng may galit, tila iniisip na sinubukan nila itong patayin. Agad itong sumugod sa kanila. Sa takot, sinubukan ni Will na tumakbo, ngunit hinawakan siya ng salamangkero at pinigilan siyang tumakas. Iniunat nito ang kanyang kamay patungo sa baboy ramo at inutusan si Will na isipin ang mahika ng hangin. Kahit nanginginig, sinunod ni Will ang utos at sinubukang maramdaman ang daloy ng mana sa kanyang katawan. Pareho silang nagliwanag ng berdeng ilaw habang naiipon ang mana sa kamay ni Will. Habang papalapit ang baboy ramo at lalo siyang natataranta, nabuo ang spell at isang malakas na bugso ng hangin ang sumabog mula sa kanyang kamay na nagtulak sa hayop palayo. Ngunit lalo lamang itong nagalit. Sa pagkakataong ito, ang salamangkero na ang gumamit ng sariling mahika at itinapon ang hayop sa malayo. Pagkatapos nito, nagpakilala siya bilang si Alfred Rainford, isang dating salamangkero mula sa Blair Duchy. Sinabi niya kay Will na may natatanging kakayahan siya at balang araw ay malalampasan pa siya nito. Pagbalik ni Will sa kanilang tahanan, nanatili ang kanyang pagkainis sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ang hapunan ay tila tsaa lamang na halos parang tubig, malayong malayo sa masarap na tsaa na ininom niya kasama si Alfred. Matapos ang kanilang engkwentro sa baboy ramo, naupo si Alfred kasama si Will upang uminom ng tsaa at sinabi niyang nais niya itong turuan ng mahika. Nagulat si Will sa alok at ipinaliwanag na wala siyang kakayahang magbayad. Ngunit tiniyak ni Alfred na hindi niya kailangan ng pera, isang estudyante lamang ang kanyang nais. Bago sila magsimula ng pagsasanay, binalaan niya si Will na itago ang kanyang kakayahan. Kapag nalaman ito ng iba, maaaring pilitin siyang maging susunod na pinuno ng pamilya sa halip na si Kurt na magdudulot ng komplikasyon sa mana. Bilang isang bata, hindi ito lubos na naintindihan ni Will. Kaya ipinaliwanag ni Alfred kung gaano kalakas ang mahika, higit pa sa kanyang inaakala. Agad namang nangako si Will na itatago ito. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang unang pagsasanay na nakatuon sa pagtutugma ng kapasidad ng mana. Kinailangan ni Will na itugma ang kanyang kapasidad sa isang taong may mas mataas na mana kaysa sa kanya. Nagkahawak ang dalawa ng kamay at sinimulang paikutin ng mana sa kanilang mga katawan.
Namangha si Will sa lakas ng mana ni Alfred at pinuri naman siya nito sa kanyang tagumpay. Nag-aalala si Alfred na baka hindi kayanin ni Will na itugma ang kanyang kapasidad dahil ang mana capacity ay itinatalaga na mula pa sa kapanganakan. Ngunit hindi lamang naabot ni Will ang antas ni Alfred, nalampasan pa niya ito at hindi pa rin niya naabot ang kanyang limitasyon. Higit pa sa inaasahan ng talento ni Will. Samantala, sa kanilang tahanan, nakatitig ang ama ni Will sa magic orb na nasa estante ng pamilya. Nagtaka siya kung bakit ito nailipat. Naalala niyang naroon si Will ilang araw na ang nakalipas at natawa siya. Nakitawa si Kurt, iniisip na nadismaya lamang si Will nang malaman nitong wala siyang kakayahan sa mahika. Ngunit sa katotohanan, abala si Will sa pagsasanay ng fire magic. Pinuri siya ni Alfred dahil natutunan niya ang isang advanced na spell sa loob lamang ng ilang araw ng pagsasanay. Nagdala rin si Alfred ng basket ng mga gulay mula sa bundok upang isipin ng pamilya na nanggaling lamang si Will sa pangangalap sa kagubatan. Kinagabihan, pinuri siya ng pamilya dahil sa dami ng kanyang nadala. Ngunit nakaramdam ng duda si Kurt at tinanong kung saan niya nakuha ang ganoong uri ng gulay. Napagtanto ng kanilang ama na tumutubo ito sa kabilang panig ng ilog kung saan walang tulay. Ibig bang sabihin ay lumipad si Will gamit ang mahika? Tinawanan iyon ng ama, ngunit nagsimulang maghinala si Kurt na may kapangyarihan nga si Will. Pagkalipas ng ilang araw, lumilipad sina Will at Alfred sa himpapawid habang nagsasanay si Will ng trakang magic. Nararamdaman niya ang panginginig ng lupa sa ibaba at nang matukoy ang target, pinakawalan niya ang isang batong pinabilis ng hangin na tumama sa isang ibon. Niluto nila ito at sabay na kinain. Kinuha ni Will ang isang bote ng maanghang na sarsa at inalok si Alfred, ngunit hindi ito naramdaman ni Alfred na maanghang habang kumakain, binalaan siya ni Alfred na huwag pumunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Naroon ang mga halimaw na lampas sa kanyang kakayahan, pati na rin ang mga kayamanan at bihirang halamang gamot. Ngunit walang sino mang pumunta roon ang nakabalik. Pagkatapos kumain, inamin ni Will na pakiramdam niya ay sinusundan siya ni Kurt saan man siya magpunta. Naunawaan ni Alfred na natuklasan na ni Kurt ang kanyang lihim at natatakot ito na maaga ang kanyang posisyon bilang susunod na pinuno. Ngunit wala namang balak si Will na pamunuan ang pamilya. Para sa kanya, puro problema lamang ito at ayaw niyang magdulot ng alitan sa kanyang mga kapatid. Kasabay nito, hindi rin niya alam kung ano ang nais niyang gawin sa kanyang buhay, iminungkahi ni Alfred na maging isang adventurer. Nagustuhan ni Will ang ideya at nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanyang hinaharap. Biglang lumitaw ang isang demonyong aura sa braso ni Alfred. Agad niya itong hinawakan at itinago kay Will, pilit na ibinalik ang aura sa loob. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Sa hapunan, ipinahayag ni Will sa kanyang pamilya na nais niyang maging adventurer. Natuwa ang kanyang nakatatandang kapatid, ngunit sinabi ng kanilang ama na wala silang sapat na pera upang mapag-aral siya sa Adventurer Academy. Sa sumunod na pagsasanay, ipinakita ni Alfred kay Will ang lungsod kung saan matatagpuan ang akademya, isang komersyal na lungsod kung saan maraming tao ang sumasali sa mga merchant guild. Napagtanto ni Will na maaari siyang kumita at magbenta ng mga produkto roon. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang matutunan kung paano maglakbay. Ang paraan ay teleportation magic, partikular ang flight magic. Hinawakan siya ni Alfred sa mga braso at itinaas sa himpapawid. Noong una, sumigaw si Will sa takot hanggang sa bagalan ni Alfred. Nang makarating sila sa itaas, namangha si Will sa napakalawak na tanawin ng mundong kanyang ginagalawan. Kinagabihan, muling umatake ang sumpa kay Alfred. Kinabukasan, nagsanay si Will ng flight magic. Sinabi ni Alfred na iyon na ang kanilang huling pagsasanay. Nakiusap si Will na huwag siyang iwan dahil 2 linggo pa lamang silang nagsasanay, ngunit pinatahimik siya ni Alfred at sinabi na pinal na ang kanyang desisyon. Sa hapunan, nabanggit ng kanilang ama na may lumitaw na Whisperer of the Dead sa kagubatan. Ipinaliwanag niyang ito ay isang naglalakad na bangkay na kahawig ng tao at nakakapagsalita, ngunit patay na at walang nararamdaman. Pagkaraan ng ilang taon, nagiging isang walang isip na zombie ito. Naalala ni Will na malamig ang katawan ni Alfred at hindi ito naaapektuhan ng maanghang na pagkain. Kinabahan siya at agad na lumipad papunta sa madilim na kagubatan upang hanapin ito. Ilang beses siyang nadapa dahil sa dilim, ngunit kalaunan ay natagpuan niya si Alfred. Binalaan niya ito tungkol sa undead na nilalang at sinubukang ilayo siya, ngunit inamin ni Alfred na siya mismo ang Whisperer of the Dead. Ikinwento niya na 5 taon na ang nakalipas, sinamahan niya ang duke upang maghanap ng gamot para sa anak nito. Inatake sila ng hukbo ng mga halimaw. Lumaban si Alfred upang protektahan ng duke, ngunit napakarami ng kalaban at naubos ang kanyang mana. Dahil sa matinding pagsisisi at huling-hiling, naging isang naglalakad na bangkay siya. Ang huli niyang hiling ay maipasa ang kanyang kaalaman sa mahika sa iba.
Nang makita niyang si Will ang taong yon, napuno siya ng ginhawa dahil sa wakas ay maaari na siyang mamahinga. May isa na lamang pagsubok, kailangan siyang linisin ni Will gamit ang Holy Magic. Noong una ay tumanggi si Will, ngunit ipinakita ni Alfred na kumakalat na ang kamatayan sa kanyang katawan at malapit na siyang mawala ng malay at maging isang ganap na zombie. Sinimulan niyang turuan si Will ng light magic. Habang inuusal ni Will ang incantation, nagsimulang masunog ang itim na aura na bumabalot kay Alfred. Napasigaw siya sa sakit, ngunit patuloy pa rin niyang hinihikayat si Will na ipagpatuloy. Tumulo ang luha ni Will. Ayaw niyang magpaalam sa kanyang guro, ngunit sinabi ni Alfred na alalahanin niya ang lahat ng itinuro nito. Inalala ni Will ang lahat ng kanyang natutunan, yumuko, at nagpasalamat bago tuluyang palayain si Alfred mula sa kanyang paghihirap. Mahinang natawa si Alfred habang unti-unti siyang naglalaho sa liwanag at pinayuhan si Will na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Pinunasan ni Will ang kanyang mga luha at nangakong igagalang ang huling habilin ng kanyang guro. Makalipas ang ilang taon, nagpaalam si Will sa kanyang ina at umalis ng bahay upang tuparin ang kanyang pangarap na maging adventurer. Sa Adventurer Academy, abala ang mga estudyanteng nagsasanay. Sa isang silid-aralan, nagpakilala ang mga bagong estudyante. Isang babaeng may asul na buhok ang nagpakilalang si Luis at sumunod ang isa pang babae na si Ina. Matapos magpakilala si Will, nagbigay ang instruktor ng mga form na kailangang punan. Ito ang kinatatakutan ng mga estudyante, lalo na ni Will, dahil kailangan nilang bumuo ng mga grupo para sa gawain. Sa hapunan, mag-isang umupo si Will. Sa malapit, magkasamang nakaupo sina Luis at Ina. Napansin nilang si Will lamang ang scholar sa kanilang klase. Isang estudyante na nagngangalang Erwin ang nagsabi na napakataas ng kapangyarihan ni Will sa mahika, kaya kahit ang instruktor ay umamin na wala na siyang maituturo dito. Idinagdag pa niya na ang sino mang mapunta sa grupo ni Will ay magkakaroon ng madaling buhay sa akademya, kaya iniiwasan siya ng lahat. Ngunit may plano si Erwin. Naniniwala siyang nag-iisa si Will dahil sinusuri pa nito ang mga estudyante. Kaya kung hahamunin nila siya, si Erwin bilang pinakamahusay na swordsman, si Luis bilang pinakamalakas na fighter, at si Ina bilang pinakamahusay na lancer, maaari nila itong mahikayat na sumali sa kanilang grupo. Samantala, walang ideya si Will sa kanilang iniisip. Nagpasya siyang kaibiganin ng mga ito at inalok sila ng mga pampalasa na dala niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, may dumating na grupo ng mga estudyante at inihayag na si Will ay sasali sa kanilang X Trio team at hindi sa iba. Hindi man lang naintindihan ni Will ang kanilang sinasabi. Dahil sa pakiramdam ng pag-iisa, tahimik siyang bumalik sa kanyang upuan. Sa susunod na aralin, inutusan sila ng instruktor na mangaso. Natuwa si Will sa pagkakataong makabuo ng grupo, ngunit nalaman niyang lahat ay mayroon ng sariling grupo. Sa kabilang mesa, tinanong ni Luis kung aanyayahan ba nila si Will, ngunit tumanggi si Erwin. Naniniwala siyang ang pagpili ni Will na mag-isa ay isang hamon sa kanila, kaya kailangan nilang makahuli ng mas marami upang maabot ang kanyang antas. Pagkalipas ng ilang oras, iniharap ng mga estudyante sa instruktor ang kanilang mga nahuli. Ipinagmamalaki ng grupo ni Erwin ang 3 buong baboy ramo. Nang pumasok si Will, binuksan niya ang magic pouch na ibinigay ni Alfred at isa-isang naglabas ng mga hayop hanggang mapuno ang buong mesa. Matapos makita ang kanyang lakas, sumuko na ang X Trio sa pagre-recruit sa kanya at umalis na ang mga estudyante. Hindi sinasadyang napahanga ni Will ang lahat at binigyan siya ng pera para sa kanyang nahuli. Nais sana niyang yayain ang lahat na kumain, ngunit nang lumingon siya, wala na ang mga ito. Kinagabihan, ibinahagi ni Erwin sa mga babae ang kanyang buhay na halos kapareho rin ng kanila. Dahil hindi sila ang panganay sa kanilang pamilya, palagi silang minamaliit. Mas lalo pang lumala ng magising ang kanilang talento at mas naging malakas sila kaysa sa kanilang mga kamag-anak. Dahil dito, iniiwasan sila ng kanilang mga magulang at kapatid. Pakiramdam nila ay nawawala ang kanilang mga pangarap dahil lamang sa kanilang pagkakasunod sa pamilya. Kaya nangako silang hindi sisuko at gagawin ang lahat upang mapansin ni Will ang kanilang kakayahan. Kinabukasan, pumasok sina Erwin, Luis, at Ina sa malalim na kagubatan. Agad silang inambush ng maraming lobo. Sa kabutihang palad, malapit si Will at nangangaso rin. Gamit ang trakang magic, naramdaman niya ang presensya nila at naisip niyang kung tutulungan niya ang mga ito, baka maging kaibigan niya sila. Agad siyang sumugod. Matapang na lumaban sina Erwin, Luis, at Ina, ngunit napakarami ng mga lobo. Nasugatan si Erwin at patuloy pang dumarami ang kalaban hanggang dumating si Will. Sa isang spell lamang, umangat ang mga bato mula sa lupa at bumuo ng isang harang na pumihil sa mga lobo. Pagkatapos ng insidente, humingi sila ng paumanhin kay Will at ipinaliwanag na nais lamang nilang mapansin niya ang kanilang kakayahan.
Nalito si Will, ngunit inamin nilang ang spell na ginamit niya ay nasa S-rank, isang antas na hindi nila kayang abutin. Dahil dito, nagpa siya silang kalimutan na ang ideya ng pagiging magkakagrupo. Halos pigilan na sila ni Will, ngunit pumasok ang instruktor at masayang inanunsyo na inimbitahan silang lahat ng duke sa isang handaan. Nag-usap-usap ang buong klase tungkol sa prestihiyosong imbitasyon at may nagsabing malamang na inimbitahan sila dahil nais ng duke na makilala si Will. Dahil dito, hindi komportable si Will sa paraan ng pagtingin ng iba sa kanilang sarili. Tanging sina Erwin, Luis, at Ina lamang ang hindi gaanong nag-react dahil abala sila sa pag-iisip kung ano ang kanilang isusuot. Sa handaan, napatunayang tama ang kanilang kaklase. Pumasok ang duke, binaliwala ang lahat at dumiretso kay Will. Nagpakilala siya bilang si Amadeus, binati si Will, at inimbitahan siya sa isang pribadong pag-uusap. Ngunit ikinagulat ng lahat ng yayain ni Will sina Luis, Ina, at Erwin na sumama sa kanya, at hayagang sinabi na sila ang kanyang mga katim. Sa palasyo ni Duke Amadeus, ipinakilala ng Duke si Will sa kanyang royal magician na si Bran, na dating guro rin ni Alfred. Ipinaliwanag ni Bran na 7 taon na ang nakalipas nang maramdaman niyang nawala ang presensya ni Alfred. Dahil isa itong walking corpse, inakala niyang natupad na nito ang huling hiling at nakahanap na ng estudyante. Nang mapansin ni Bran na si Will ay mula sa parehong lugar kung saan namatay si Alfred at dala nito ang magic pouch, tinanong niya kung siya ba ang estudyante ni Alfred. Inamin nito ni Will. Nang tanungin kung paano namatay si Alfred, sinabi ni Will na pinalaya niya ito gamit ang holy magic. Nalungkot si Bran na isang bata ang kailangang gumawa nito, ngunit nagpasalamat siya kay Will dahil nabigyan na ng kapayapaan si Alfred. Pagkatapos, ibinalik ni Will ang lahat ng laman ng pouch na napag-alamang mga lumang kagamitan ng hukbo ng duke na kinuha ni Alfred noong pumasok ito sa kagubatan. Matapos ang pagpupulong, pinag-usapan ni Ina at ng iba pa ang kanilang narinig. Nakaramdam sila ng hiya dahil mali ang kanilang pagtingin kay Will. Napagtanto nilang pareho lamang sila, mga anak na hindi napapansin sa loob ng isang pamilyang maharlika. Nang sumali si Will sa kanila, humingi sila ng tawad at inaming plano nilang gamitin ang kanyang lakas para mapabuti ang sarili nilang kalagayan. Tumawa si Will at inaming ginamit din niya ang mga ito. Ayaw lamang daw niyang mapag-isa kasama ang duke kaya isinama niya sila. Pagkatapos, sinabi niyang nais talaga niyang maging katim sila. Tumawa silang lahat at tinanggap siya ng buong puso. Biglang pumasok ang duke at sinabi kay Will na may gantimpala siya sa pagbabalik ng mga gamit ni Alfred. Bibigyan siya ng 1,000 gintong barya at mamanahin din niya ang lahat ng ari-arian ni Alfred. Kinagabihan, kumain si Will sa kanyang bagong mansyon. Napakalaki nito kaya muli siyang nakaramdam ng pag-iisa. Naisip niya kung maaaring tumira roon ang kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang panahon, naglakbay sina Will at ang kanyang mga kaibigan sakay ng isang mahiwagang airship patungo sa kabisera upang dumalo sa kasal ni Eric. Labis ang kasabikan ni Luis at nagsuot ng marangyang kasuotan upang mapansin. Ang pamilyang Brandt na papasukan ni Eric ay binubuo ng mga makapangyarihang tao. Mahigpit na kumapit si Erwin sa isang poste dahil sa takot na mahulog. Si Bran, na kanilang gabay, ay nagpaalala na hindi maaaring bumagsak ang airship. Ngunit biglang dumilim ang ulap at lumitaw ang isang napakalaking bone dragon. Maraming pasahero ang natakot at nagsigawan. Sinubukan silang pakalmayan ng crew sa pagsasabing kasama nila ang dakilang salamangkero na si Bran. Ngunit sa katotohanan, tumanggi si Bran na lumaban dahil hindi niya kayang talunin ang isang undead dragon. Alam niya na may ibang makakagawa nito, si Will. Sinubukan ni Will na tumanggi, ngunit tiniyak ni Bran na magtatagumpay siya, tulad ng ginawa ni Alfred. Gamit ang flight magic, sumugod si Will patungo sa dragon. Nagbuga ito ng itim na usok, ngunit agad siyang nakalikha ng harang. Pinrotektahan din ni Bran ang barko gamit ang isang malaking barrier. Nagsimulang gumamit si Will ng holy magic na agad nakakuha ng atensyon ng dragon. Sumugod ito, ngunit naiwasan niya gamit ang kanyang flight magic. Nang matapos niya ang incantation, tinamaan niya ang dragon ng banal na liwanag. Tinangka ng dragon na gumanti, ngunit nasira ang atake nito at nasugatan ang katawan. Habang papalapit sa kamatayan, sinubukan nitong isama si Will sa pagbagsak. Lumikha si Will ng panangga, at ilang sandali pa, bumagsak ang dragon at nagkalat ang mga buto nito. Tinipon niya ang mga ito sa kanyang magic pouch at nakakita ng dragon gem. Nagdiwang ang mga pasahero matapos ang laban. Ipinakilala ni Bran ang isa sa kanyang dating kasama na si Orsho na naging isang mangangalakal. Kinabukasan, halos lahat ay may hangover mula sa selebrasyon, maliban kina Will at sa kanyang mga kaibigan na nakatingin sa kabisera na kanilang papuntahan. Pagdating nila, agad silang iniwan ni Bran at tumakas, iniwan sila sa pangangalaga ni Orsho. Ilang sandali pa, dumating ang mga kabalyero ng hari.
Pinasalamatan nila si Will sa pagpatay sa dragon at hiniling na sumama siya sa kastilyo. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan sa tarangkahan at nagtungo sa bahay ni Eric. Pumasok si Will kasama si Orsho upang makipagkita sa hari. Sa kanilang pag-uusap, ginawaran siya ng hari ng titulong ika-6 na ranggong baron bilang gantimpala sa kanyang katapangan. Sa bahay ni Eric, pinag-usapan ni Bran at ng iba pa ang biglaang pagtaas ng ranggo ni Will. Hindi makapaniwala si Eric kung paano nalampasan ng kanyang nakababatang kapatid ang kanilang ama. Ang titulong ito ay nagbibigay kay Will ng karapatang magsimula ng sariling angkan ng Maharlika. Nag-alala ang kanyang mga kaibigan na baka tumigil na siya sa pakikipagsapalaran kasama nila, ngunit tiniyak ni Bran na hindi ito magiging hadlang. Samantala, sa kastilyo, nahirapan si Will sa sitwasyon. Nagtatalo ang mga Maharlika tungkol sa presyo ng mga buto ng dragon at ng gem. May gustong pababain ng presyo habang ang iba naman ay nais itong itaas ng sobra. Dumating ang pari na si Hall at tinulungan si Will, sinabihan ng mga Maharlika na bilhin ang mga ito sa tamang presyo. Ipinaliwanag ni Orsho kay Will na lahat ng naroon ay nais siyang makuha sa kanilang panig, mula sa mga mangangalakal hanggang sa simbahan. Makalipas ang ilang oras, pinayagan na siyang umalis. Ngunit paglabas niya ng kastilyo, may isang lalaking sumigaw at kumaway ng sibat sa kanya. Ipinaliwanag ni Orsho na malamang isa itong kabalyero na nais maging tagasunod niya. Mabuti na lamang at agad itong inaresto ng mga gwardya. Sa kasal ni Eric, napansin ni Will na nag-aalala ang kanyang mga kapatid. Wala pa silang naihahandang regalo para sa kasal at maaaring mapahiya sila sa harap ng ibang Maharlika. Nagpadala si Kurt ng mensahe na wala silang pera. Mas lalong lalala ang sitwasyon dahil maaaring masira ang reputasyon ng duchy na pinaglilingkuran ng kanilang pamilya. Iisipin ng iba na tumanggi si Duke Amadeus na tulungan sila kahit inaasahan na susuportahan ng mga Maharlika ang kanilang mga nasasakupan. Ngunit dahil sa pride ng kanilang ama, hindi ito humingi ng tulong. Nang makita ni Will ang pag-aalala sa kanilang mga mukha, agad niyang sinabi na siya na ang sisigat sa regalo para sa kasal. Naging maayos ang kasal ni Eric at masayang pumalakpak si Will. Ngunit sa kaloob-looban niya, napagtanto niyang mas nakakapagod ang pagiging Maharlika kaysa sa inaakala niya. Pagkatapos ng seremonya, ibinigay ni Orsho kay Will ang isang garapon ng bagay na hinahanap niya sa lungsod, mga soybean. Dinala ni Will ang kanyang mga kaibigan sa kanyang bagong mansyon. Buong gabi silang nagluto ng soybean habang ginagamit ni Will ang mahika upang pabilisin ang fermentation. Lahat ng ito ay para makagawa ng masarap na sabaw. Nang matapos, sabay-sabay silang kumain, si Will, ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang pamilya, na tinatangkilik ang pagkain na siya mismo ang gumawa. Sa sandaling iyon, tahimik niyang ipinangako sa sarili na magiging pinakamahusay siyang Maharlika na kaya niyang maging. Pagkatapos nito, nagpunta si Will kay Hall upang mabanyagan, nagpasalamat sa tulong nito, at nagbigay ng malaking handog. Sa sandaling iyon, may kumatok at pumasok na may dalang tsaa. Nang makita ni Will ang babaeng may hawak ng tray, bahagya siyang kinabahan. Nagpakilala ito bilang si Elise, ang apo ni Hall. Habang tumatayo si Will upang magpakilala, napansin niya ang kakaiba kay Elise. Naramdaman niyang may kapangyarihan ito sa mahika. Kinumpirma ito ni Hall at ipinaliwanag na si Elise ay may kakayahang Holy Healing Magic, isang pambihirang kakayahan dahil si Will naman ay may Holy Purification Magic. Tumutulong si Elise sa pagpapagaling ng mga sugatan sa simbahan at nakilala bilang isang santo. Ngunit ang totoo, nais ni Hall na mamuhay si Elise ng normal at kalaunan ay mag-asawa dahil nagmula siya sa isang pamilyang Maharlika. Marami na rin itong natanggap na alok ng kasal. Nagbiro si Will na sasali siya sa mga nanliligaw, ngunit sinabi rin niyang bata pa siya. Sumang-ayon si Hall na maaari silang magpakasal kapag sila ay mas matanda na. Tumawa si Will at tumango, ngunit ang tawang iyon ay may halong pag-iisa dahil sa unang pagkikita pa lamang nila, tila nakatakda na ang kanilang kasal. Kalaunan, habang umiinom ng tsaa si Hall sa kanyang hardin, pinag-usapan nila ng kanyang lingkod kung tama ba ang naging desisyon. Nakuha na niya ang pahintulot ng hari, kaya kahit si Duke Amadeus ay hindi na makatututol. Bukod dito, nakita nila ang benepisyo ng pag-uugnay kay Will sa kanilang pamilya. Ang handog nitong gintong kayamanan ay patunay na nauunawaan nito ang kapangyarihan ng simbahan. At dahil may ranggong Viscount ang kanilang pamilya, malaking pakinabang ang pagpapakasal ni Elise sa isang batang baron na may talento tulad ni Will. Sa bahay ng kanyang kapatid, ibinalita ni Will sa kanyang grupo ang tungkol sa kasunduan sa kasal. Masaya ang lahat para sa kanya, maliban kay Will mismo. Nais sana niyang makilala muna si Elise bago mapunta sa ganitong sitwasyon. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na normal lamang sa kanilang mundo ang magpakasal nang hindi pa lubos na kilala ang isa't isa. Maging si Eric ay hindi pa nakilala ang kanyang asawa bago ang kanilang kasal.
Pinapikit siya ng kanyang mga kaibigan at nilagyan ng clown makeup. Sa ganitong anyo, nakalakad siya sa kabisera ng hindi nakikilala bilang Dragon Slayer. Sinabihan siya ni Erwin na bumili ng regalo para sa kanyang magiging asawa at napaisip si Will kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman ni Elise. Habang naglalakad, nabangga niya ang lalaking dati nang gustong maging kanyang tagasunod. Sinabi ni Erwin na hindi siya makikilala, ngunit agad siyang nakilala ng lalaki dahil sa kanyang mga ngipin. Sa ilang sandali, dumami ang tao sa paligid at may mga kabalyerong nagmakaawang tanggapin sila. Agad na nag-teleport si Will upang maiwasan ang kaguluhan. Napagbalik sa bahay, sinabi ni Eric na ang pinakamahusay na paraan ay pumili agad si Will ng isang personal na tagasunod upang matanggihan ang iba. Agad nagboluntaryo si Erwin at tinanggap naman siya ni Will. Hindi makapaniwala si Erwin sa bilis ng pangyayari. Kinuha ni Will ang Reg Along binili niya para kay Elise at umalis. Sa pamamagitan ng teleportation, pumasok siya sa mansyon ng pamilya ni Hall nang hindi napapansin. Halos mahuli siya ni Hall kaya napilitan siyang magtago. Nang makita siya ni Elise, hinawakan niya ito at nagtago silang dalawa bago sila makita ng kanyang lolo. Pumunta sila sa bubong kung saan inilabas ni Will ang biskwit na binili niya kahit medyo nadurog na ito. Itinago niya ito sa likod at humingi ng sandaling pag-uusap. Nang tanungin niya si Elise tungkol sa kasal, ngumiti ito at sinabing masaya siya. Pinili siya ng kanyang lolo at ikinagagalak niyang mapang-asawa ang Dragon Slayer. Sa kabilang banda, ipinagmamalaki ni Erwin kina Ina at Luis na siya na ang opisyal na tagasunod ni Will. Naiinis ang dalawa at nagsimulang mag-isip ng paraan upang maungusan siya. Naisip nilang maging concubine ni Will. Pagdating ni Will, sinubukan siyang akitin ni Luis gamit ang kanyang kasuotan, ngunit wala siyang naintindihan at dumaan lamang siya. Kinagabihan, sinira pa ni Luis ang kanyang damit upang maging mas kaakit-akit habang hinihikayat siya ni Ina. Umaasa siyang mapapansin siya ng kanyang pamilya kapag nagpakasal siya kay Will at nakapagtayo ng sariling dojo. Naging determinado rin si Ina. Samantala, nakatanggap si Will ng imbitasyon mula kay Elise para sa hapunan. Kinabukasan, sabay silang kumain. Pagkatapos, pinayuhan siya ng mga lingkod na magbigay ng regalo bilang alaala ng kanilang unang paglabas, kaya pumunta sila sa isang tindahan ng alahas. Punong-puno ito ng mga singsing at hiyas. Para kay Will, mukhang pangkaraniwan lamang ang mga ito. Sinabi ni Elise na hindi niya kailangang pumili ng mamahalin, ngunit tiniyak ni Will na kaya niya itong bilhin. Napansin niya ang isang simpleng singsing sa sulok. Pinayuhan siyang pumili ng iba dahil masyado itong simple, ngunit nakita niya ang interes sa mata ni Elise at iyon ang kanyang pinili. Lumabas na 6 na beses itong mas mahal dahil gawa ito sa isang magic stone. Habang pauwi, tinanong ni Elise kung alam niyang gawa ito sa magic stone na kayang mag-imbak ng mana. Ngunit sinabi ni Will na hindi iyon ang dahilan, pakiramdam niya ay bagay iyon kay Elise. Inamin din ni Will na nahirapan siya sa buhay sa kabisera dahil sa pressure bilang Dragon Slayer. Hinangaan niya si Elise na buong buhay na tiniis ang pressure bilang isang santo. Pagkatapos, nilagyan niya ng mahika ang singsing at napuno ng pulang liwanag ang karawahe habang lumilikha siya ng ilusyon ng mga bituin sa paligid nila. Kinagabihan, tinanong ni Hall ang kanyang lingkod tungkol kay Will. Sinabi nitong mahirap basahin si Will, ngunit may isang malinaw, si Will lamang ang tumitingin kay Elise bilang isang normal na babae, hindi bilang isang santo. Samantala, masaya sina Erwin, Luis, at Ines sa kabisera. Pinag-usapan nila ang kanilang plano, ngunit nagpa siya silang maghintay muna dahil abala si Will kay Elise. Biglang dumating si Elise upang makilala sila at malaman kung anong klaseng tao si Will. Sa kastilyo, inutusan ng hari si Will na patayin ang isa pang dragon. Dahil naglilingkod siya sa hari, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Ipinaliwanag ng Knight Commander na nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain ng kabisera at nais nilang paunlarin ang kalapit na lupain. Ngunit ang lupain na iyon ay pag-aari ng isang sinaunang dragon na si Greyor. Upang talunin ito, kailangan nila ng malalakas na salamangkero, kaya tinawag sina Will at Bran. Nagduda si Will kung kaya nilang talunin ang isang ancient dragon, ngunit sinabi ng hari na may isa pang sasama sa kanila. Dumating ang isang lalaki at nagpakilala bilang si Arms, ang salamangkero ng palasyo. Kahit mukhang mandirigma, isa itong napakalakas na mage. Sabay-sabay silang lumipad patungo sa kampo ng hukbo upang maghanda. Samantala, ipinaliwanag ni Eric sa iba na hindi lamang papatayin ni Will ang dragon, kailangan din niyang pigilan ang pagdagsa ng mga halimaw pagkatapos nito. Pinahintulutan din siyang bumuo ng pansamantalang hukbo. Maraming kabalyero ang nagtipon upang maging bahagi ng hukbong iyon, kabilang ang lalaking may sibat. Itinalaga si Erwin bilang pinuno ng hukbo kapalit ni Will. Sa loob ng ilang araw, pinangunahan niya ang mga sundalong karamihan ay mga nakababatang anak ng maharlika na naghahangad umangat sa buhay. Isang gabi, kasama niya sina Luis at Ines sa tolda.
Kinabahan ng dalawa dahil ito ang kanilang unang laban. Samantala, si Will ay humarap agad sa isang dragon sa kanyang unang laban. Kalaunan, dumating si Elise upang tumulong gamit ang kanyang hilang magic. Tinanong niya ang kalagayan ni Will at sinabi ni Erwin na naghahanda na ito sa pag-atake sa dragon kinabukasan. Pagsikat ng araw, hinarap ni na Will, Bran, at Arms ang teritoryo ng dragon, isang malalim na hukay na puno ng matutulis na bato. Nagising ang berdeng ancient dragon at umalingaw-ngaw ang kanyang dagandong. Agad na kumilos si Arms, ginawang parang baluti ang kanyang katawan at may dalang malaking martilyo. Tumalon siya at malakas na hinampas ang dragon pababa. Namangha si Will sa lakas nito. Ipinaliwanag ni Bran na mabilis maubos ang mana ni Arms, kaya kailangan niyang pigilan ang dragon habang tinatapos ni Will ang spell. Nang magbigay ng senadorya si Arms, agad na umatake si Will at napatay ang dragon. Sa kampo, nag-aalala si Elise habang iniisip si Will. Dinalhan siya ni na Erwin ng pagkain upang mapagaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit dumating ang balita, tagumpay si Will at napatay na ang dragon. Sa larangan ng labanan, inilagay ni Will ang bangkay ng dragon sa kanyang magic pouch. Ngunit sinabi ni na Bran at Arms na hindi pa tapos ang laban. Ipinaalala ni Bran na hindi malakas na halimaw ang pumatay kay Alfred, kundi ang dami ng kalaban. Makalipas ang ilang oras, patuloy na ginagamot ni Elise ang mga sugatang sundalo. Walang tigil ang pagdating ng mga sugatan dahil sa dami ng halimaw. Sinabi ng mga sundalo na ang mga salamangkero lamang ang dahilan kung bakit sila buhay pa. Dahil dito, lalo pang nag-alala si Elise para kay Will. Ngunit nagpatuloy si Elise sa pagtatrabaho. Buong gabi siyang nagpagaling ng mga sugatan hanggang napilitan siyang gamitin ang mahikang nakaimbak sa singsing na ibinigay ni Will. Sa wakas, naupo siya upang magpahinga. Tinanong siya ng isang kabalyero kung totoo bang siya ang kasintahan ng Dragon Slayer. Kinumpirma niya ito at nagtanong kung maayos ba si Will sa front lines. Sinagot siya nito na hindi lang ligtas si Will, siya pa ang dahilan kung bakit sila nananalo. Sinabi rin ng kabalyero na ang mga bayani tulad ni Will ay hindi tulad ng ordinaryong tao. Naalala ni Elise ang sinabi ni Will na ayaw niya sa salitang bayani dahil sa bigat ng responsibilidad na kaakibat nito. Nalungkot siya sa mga sakripisyong ginagawa ni Will na palaging ginagampanan ng inaasahan ng iba. Ipinangako niya sa sarili na mananatili siya sa tabi ni Will at tutuperan ang kanyang tungkulin bilang isang santo. Nagpatuloy siyang magpagaling ng mga sugatan. Nang tuluyang maubos ang kanyang mahika, humingi siya ng mga kagamitang medikal upang magpatuloy kahit walang magic. Biglang may pumasok na sundalo at nagbalita ng tagumpay, ngunit kailangan ng rescue team dahil may nasugatan. Nagpanik si Elise at agad tumakbo patungo sa labanan, natatakot para kay Will. Nadaanan niya ang ilang sundalo at nalaman na ang sugatan ay isa sa mga kapatid ni Will, hindi si Will mismo. Maya-maya, may tumawag sa kanya, si Will yon. Wala itong kahit anong sugat at masayang makita siya. Nang makitang ligtas si Will, napaluwag ang loob ni Elise at agad siyang nawalan ng lakas dahil sa pagod. Pagkagising niya, nakita niyang nasa tabi niya si Will. Sinabi nito na narinig niya sa front lines kung paano ginamo ni Elise ang lahat ng sugatan at kung paano sila nakalaban hanggang huli dahil sa lakas ng isang santo. Tatayo sana si Will para kumuha ng tubig, ngunit hinawakan ni Elise ang kanyang kamay at sinabi niyang naiintindihan na niya kung bakit ayaw niyang tawaging bayani. Ilang sandali pa, dumating si Arms at niyakap si Elise. Nagulat si Will nang malaman na tiyuhin pala ni Elise si Arms. Pagkalipas ng ilang araw, lumipat sina Will at ang kanyang mga kaibigan sa isang bagong bahay sa kabisera. Dahil sa kanilang mga nagawa, doon na sila permanenteng maninirahan. Dumalaw si Elise at nagdala ng miso soup at masaya siyang sinalubong ni Will. Nais ni Elise na linawin ang isang bagay. Dahil kasama ni Will sina Luis at Ina sa iisang bahay, inakala niyang kasintahan niya ang mga ito. Agad nilinaw ni Will na magkakatim lamang sila, ngunit ginamit niya ang pagkakataon upang tanungin ang opinyon ni Elise tungkol sa concubines. Wala itong tutol, tulad ng sagot ng iba. Dahil dito, wala nang dahilan si Will upang tanggihan sina Luis at Ina nang muli silang mag-alok na maging concubines. Kinabukasan, dumalo sila sa isa pang kasal, kay Herman, ang ikalawang kapatid ni Will na naging kabalyero. Lahat ng tao sa paligid ni Will ay tila umuusad sa buhay, lalo na siya, habang nakatutok ang buong kaharian sa kanya. Matapos ang seremonya, inanunsyo ang isang malaking torneo kung saan kailangang lumahok ang bawat maharlika. May iba't ibang kategorya tulad ng espada, sibat, pana, at hand-to-hand combat. Dahil maharlika si Will, inaasahang sasali siya sa espada. Naisip niyang palakasin ang katawan gamit ang mahika, ngunit ipinagbawal ang paggamit nito sa torneo. Tuwing umaga, sabay-sabay tumatakbo sina Luis, Ina, at Erwin. Nagrereklamo si Erwin dahil gumagamit ng mahika ang dalawa para lumakas habang siya ay walang sapat na mana.
Habang tumatakbo, nakita nilang lumilipad si Will sa itaas nila. Kalaunan, sinabi ni Bran na inutusan sila ni Duque Amadeus na sumali rin sa torneo upang patunayan ang kanilang kakayahan bilang maharlika. Agad silang nagsanay ng walang mahika. Si Erwin naman ay nag-relax lamang, ngunit binalaan siya ni Bran na baka matanggal siya sa grupo kung magpapatuloy iyon. Sa hapunan, sinabi ni Will na umatras ang dating kampyon na si Feren, kaya mas tumaas ang tsansa nilang sumikat. Iminungkahi rin niyang sumali si Elise sa grupo at pumayag ang lahat dahil mahalaga ang kanyang healing magic. Kinabahan si Erwin at ipinangakong mananalo siya sa torneo. Kinabukasan, mas lalong nagsikap si Erwin. Si Will naman ay halos bumagsak sa pagod habang tumatakbo. Sa pagsasanay ng espada, nahirapan si Will na kontrolin ito. Samantala, si Erwin ay nagsanay hanggang magdugo ang kanyang mga kamay. Dumating ang masamang balita, uutusan ng hari si Feren na sumali muli sa torneo bilang hadlang sa mga baguhan. Nadurog si Erwin at nagkulong sa kanyang silid. Sinubukan siyang aliwin ni na Luis at Ina, ngunit nagalit siya at sinabing hindi nila maiintindihan ang kanyang nararamdaman dahil may mahika sila. Kinabukasan, tinanong ni Erwin si Will kung matatanggal ba siya sa grupo kapag natalo, ngunit tulog pa si Will. Nang magising ito, sinabi niyang nag-aalala siya kay Elise dahil wala itong pisikal na pagsasanay at natatakot sumali. Dahil dito, napagtanto ni Erwin na may kanya-kanyang pinagdadaanan ng bawat isa. Humingi siya ng tawad at nakipag-ayos sa kanila. Sa araw ng torneo, pumunta silang lahat sa arena. Dumating si Elise na may dalang pagkain para sa kanila. Ang unang laban ni Will ay laban kay Feren. Sa pagsisimula pa lamang, agad siyang tinamaan sa tiyan at nawalan ng malay sa loob ng 1 segundo. Pagkagising niya, tahimik siyang bumalik at nanood na lamang ng laban habang umiinom ng tsaa. Si Erwin ay umabante sa kategoryang espada. Si Ina ay umabot sa final sa sibat. Si Luis ay nakarating sa semifinal sa hand-to-hand combat. Sa laban ni Ina, nakalaban niya ang lalaking dati nang gustong maging tagasunod ni Will. Mabilis itong umatake at napilitang umatras si Ina. Sa huli, natalo siya at inaming napakalakas ng kanyang kalaban. Samantala, si Will ay natutulog na dahil sa pagod matapos magluto ng pagkain para sa lahat. Si Erwin naman ay nanalo sa semifinals ngunit nasugatan sa balikat. Sa kabila nito, nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban. Ipinakita ng mga kaibigan niya ang pagkain na inihanda ni Will bilang patunay na hindi siya pababayaan. Kumain si Erwin at nagpasyang hindi susuko bilang miyembro ng grupo ni Will. Pagkalipas ng ilang araw, nagsanay sina Erwin at Ina kay Feren. Si Luis naman ay nagsanay kasama si Will at ang kanyang guro na si Arms pala. Tinanggap ni Will ang hamon at nagsimula ng panibagong yugto ng kanyang paglalakbay. Makalipas ang 3 taon sa kanilang probinsya, patuloy pa ring nahihirapan ng pamilya ni Will sa kanilang sakahan. Habang sinusuri ni Kurt ang mga dokumento, sinabi ng kanyang asawa na may bisita mula sa kabisera. Naiinis siya nang marinig na may kinalaman ito kay Will. Sa mansyon, ibinigay ng bisita ang liham mula sa Royal Auditor. Walang interes na ibinigay ni Kurt ito sa kanyang asawa, ngunit bigla itong napasigaw matapos basahin ang laman. Namatay daw si Will habang nagsasaliksik sa sinaunang guho. Ilang araw bago yon, naging opisyal na adventurer si Will. Ang kanyang unang misyon ay siyasatin ng isang sinaunang guho. Pumasok sila kasama si Bran bilang gabay. Ipinaliwanag ni Bran na maraming adventurer ang nawala roon at kahit ang mga elite ay hindi na nakabalik. Pinaghihinalaan ng guild na may dragon sa loob, kaya sila ang ipinadala. Habang sumusulong, sinermonan ni Will ang kanyang mga kasama sa pagtatago sa likod niya. Ngunit sinabi ni Erwin na si Will lamang ang may karanasan laban sa dragon. Bago buksan ang pintuan, gumamit si Bran ng detection magic. Pagpasok nila, wala silang nakita, walang bakas na mga nawalang adventurer. Biglang naramdaman ni Bran ang panganib at sinigawan silang tumakbo. Ngunit huli na. Nagsara ang mga pinto. Lumitaw ang isang magic circle sa ilalim nila at hindi sila makagalaw. Binalaan sila ni Bran na maghanda. Isa itong bitag na iniwan ng sinaunang sibilisasyon ng Mahika. Isa-isang naglaho ang bawat isa sa kanila. Sinubukan ni Elise na abutin si Will pero nawala ito sa mismong sandaling mahawakan niya at ilang segundo lang siya rin ay naglaho. Nang magising sila, napansin nilang nasa ibang silid na sila, may simbolo sa pader na may nakasulat na reverse suspension. Ayon kay Bran, dinala sila ng teleportation sa pinakailalim ng guho, kaya iisa lang ang paraan para makalabas, umakyat pataas. Hindi natakot si Luis at inisip na kayang i-teleport ni Will palabas ang lahat pero ipinaliwanag ni Will na kailangan niya ng eksaktong kaalaman sa pinanggalingan at pupuntahan para magawa iyon na imposible sa sitwasyon nila. Kaya wala silang ibang choice kundi umakyat. Pagdating sa susunod na palapag, mahigpit na kumapit si Elise kay Will at ngumiti naman ito para pakalmayin siya.
Pagpasok nila sa panibagong silid, biglang nagsara ang pinto at nag-activate ang mga golem na tagapagbantay sa paligid. Hahanda na sana si Will na gumamit ng malakas na magic pero pinigilan siya ng iba. Hindi nila alam kung ilang palapag pa ang haharapin kaya kailangan nilang tipirin ang mana niya. Lumaban ng tatlo habang sina Bran at Will ay sumuporta gamit ang limitadong magic. Pagkatapos ng laban, agad silang pinagaling ni Elise. Napansin ni Ina ang mga kalansay na nakasandal sa pader at hinala ni Bran na iyon ang mga adventurer na nawala noon. Sa susunod na hagdan, muli silang sinalubong ng mga golem. Paulit-ulit ang laban sa bawat palapag. Sa labas ng guho, 5 araw na ang lumipas. Nag-aalala na ang hari at si Arms habang may mga maharlika namang nagbubulungan na malamang patay na si Will. Sa totoo lang, may ilan pang ang natutuwa sa balitang iyon. Nang dumaan ang pari, nagpahayag sila ng pag-aalala para sa apo niya pero sinabi nitong buhay pa sina Will at Elise. Sa malapit, may isang maharlikang nagngangalang Rockner na nakikinig. Lumabas ang katotohanan na may isang maharlika ang nagpakalat ng tsismis ng pagkamatay ni Will para makakuha ng promosyon at maaga ang titulo nito. Sa loob ng guho, pagod na ang grupo matapos ang 5 araw na walang tigil na laban. Sinubukan pa ring magpakatatag ni Will habang kumakain kasama si Elise. Halos 2 oras lang ang tulog nila sa bawat pahinga, paulit-ulit sa laban at pahinga. Habang tumatagal, lumalala ang kanilang pagod at mga sugat. Sa susunod na silid, mas malaki ito at mas maraming golem ang naghihintay. Pinagaling ni Elise si Erwin na nagsimulang mag-alala na baka doon na sila mamatay. Pero pinatatag siya ni Elise at nangako si Erwin na hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya natatalo si Fane. Dahil dito, lalong tumibay ang loob ni Elise. Bago pumasok sa susunod na palapag, sinabi ni Elise kay Will na dapat na silang tumakas at aaminin niyang pagsisisihan niyang hindi siya nakapagpakasal dito kung doon sila mamamatay. Dahil dito, nagpatuloy sila. Sa sumunod na silid, nagulat sila dahil wala itong laman. Pero nanatiling alerto si Bran. Sa malayo, may nakita siyang napakalaking estatwa. Unti-unti itong nagising at nagbuka ng pakpak, isa itong golem dragon. Agad na gumawa si Bran ng barrier, pero umatake na ang dragon. Pinatatag ni Will ang depensa gamit ang magic habang may mga golem namang lumabas sa gilid at umatake kay Ina. Habang pinipigilan ni Will at Bran ang dragon, lumalaban sina Erwin at Luis sa mga golem. Pilit namang ginagamot ni Elise si Ina hanggang sa maubos ang mana niya, pati ang laman ng magic ring. Kung magtatagal pa ang laban, mauubusan ng mana sina Will at Bran at mamamatay silang lahat. Kaya nagdesisyon si Will, siya mismo ang tatalo sa dragon. Nagduda si Bran kung kaya nilang batasin ang matigas nitong katawan, pero nagtiwala pa rin siya kay Will at ibinigay ang natitira niyang mana. Tinapatan ni Will ang hininga ng dragon gamit ang malakas na spell at bumagsak si Bran habang nakangiti dahil nakita niya kay Will ang alaala ni Alfred. Mag-isang hinarap ni Will ang dragon. Halos lumunin siya ng lakas nito at naramdaman niyang mawawala na siya. Humingi siya ng paumanhin sa mga kasama. Pero biglang sumigaw si Elise na gagamitin niya ang Miracle Light na spell. Bigla niya itong hinalikan at nawalan ng malay. Naramdaman ni Will ang pag-angat ng kanyang kapangyarihan. Sumabog ang kanyang lakas at ibinuhos niya ang lahat sa isang atake. Bumagsak ang dragon. Kasabay nito, tumigil ang lahat ng golem. Nailigtas nila sina Will at Elise na parehong nawala ng malay. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Will at narinig sina Luis at Ina na pinag-uusapan ang nangyari. Ang Miracle Light ay kayang magbalik ng lakas at minsan ay mana, pero hindi nito kailangan ng halik. Ibig sabihin, sinadya iyon ni Elise dahil ayaw niyang mamatay nang hindi na ipapakita ang nararamdaman niya. Nang magising silang dalawa, sumama sila kay Bran na nagsusuri sa lugar. Napag-alaman niyang ang gumawa ng guhong iyon ay isang kilalang sinaunang mage na dalubhasa sa paggawa ng mga magical device. Ang buong lugar ay tila isang pagsubok para sa karapat-dapat na magmana ng kanyang kapangyarihan. Tinawag sila ni Erwin at ipinakita ang natuklasan, isang napakalaking shipyard na puno ng sinaunang airships. Pareho ito sa mga prototype ng kaharian. Nang pindutin ni Erwin ang isang mekanismo, bumukas ang pader at sa wakas ay nahanap nila ang daan palabas. Dahil sa kanilang natuklasan, 7 sinaunang airships, magic stones, golem beasts, at mga research, bawat isa sa kanila ay ginantimpalaan ng 2 milyong gold coins. Pagkatapos, sinabi ni Will kay Arms na aalis na sila sa kabisera at magpapatuloy ng kanilang pakikipagsapalaran sa nasasakupan ng Duce. Nangako si Arms na hahanapin ang nagpakalat ng balita tungkol sa pagkamatay ni Will. Doon lang nalaman ni Will na marami palang naiinggit sa kanya at sinisiraan siya. Napag-usapan ng grupo na dahil sa laki ng gantimpala, lalo silang magiging target. Kaya napagdesisyonan nilang ipunin ang lahat ng pera at ibigay kay Will.
Dahil fiancé niya si Elise, ibinigay din nito ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa kabuuan, naging 10 milyong gold coins ang yaman ni Will. Samantala, lihim na nagpulong ang maharlikang si Rock kasama ang iba pa upang pabagsakin si Will. Sa labas ng mansyon ni Will, may isang babaeng nakatalukbong na nagmamasid habang kumakain sila sa loob. Napansin ni Will ang galaw pero wala siyang nakita. Napagdesisyonan nilang kailangan nila ng bantay. Agad nilang iminungkahi si Rod, ang lalaking may sibat. Nang tanggapin siya ni Will, napaiyak ito sa tuwa. Muli, may naramdamang presensya si Will sa labas pero nawala agad ang babae. Kinabukasan, muli siyang sumubok sumilip pero naramdaman siya ng grupo. Tumakbo si Luis sa bintana habang pamwesto si Erwin sa harap ni Will. Pero nang tingnan nila, wala na ang especially iya. Nagbabala si Rod na umalis na sila agad sa kabisera pero sinabi ni Will na may kailangan pa siyang gawin. Nagpunta sila sa Magic Guild kung saan pinag-aaralan ng teleportation magic na nadiskubre ni Will. Tinanggap sila ng guildmaster na si Lucas at ipinakita ang isang bagong magic circle na kayang magpatawag ng kahit anong iniisip ng gumagamit. Habang papalabas sila ng guild na may dalang malaking kargamento, sinusundan sila ng especially iya pero bigla silang nag-teleport pa uwi. Samantala, sa labas ng tahanan ni Rock, napansin ni Rod ang mga maharlikang sumasakay sa karwahe habang patuloy ang kanilang lihim na balak laban kay Will. Nakita rin niya si Rock na nakangiti mula sa bintana. Sa huli, bumalik ang especially iya sa mansyon ni Will. Habang muli siyang sumisilip sa bintana, nakita niyang nag-host si Will ng isang malaking handaan. Malinaw na isa itong farewell party bilang pasasalamat sa mga sumuporta sa kanya, sina Duque Amdes, Arms, Bran, at maging si Priest Home. Pagkatapos, inilabas ni Will ang isang napakalaking platter na puno ng tuna sushi, ang mismong pagkaing ipinatawag niya mula sa teleportation circle ng guild. Nagtaka ang mga maharlika kung paano ito kakainin, kaya ipinakita ni Will kung paano ito isawsaw sa toyo, isang bagay na pinractice niya sa loob ng 3 taon. Nagustuhan ng mga bisita ang lasa habang patuloy namang nagmamasid ang especially iya mula sa labas. Kasabay nito, sinabi ni Rod kay Will na si Rock ang nagpakalat ng balitang patay na siya sa mga guho. Nalito si Will dahil hindi pa niya nakakausap si Rock kahit kailan. Ipinaliwanag ni Rod na ginawa iyon ni Rock para sirain si Rockner, ang sarili nitong kapatid na may malapit na ugnayan kay Will. Nagpadala rin si Rock ng mensahero sa pamilya ni Will, umaasang makakaramdam ng utang na loob si Kurt at kapag minana ng mga anak ni Kurt ang titulo ni Will, magkakaroon siya ng impluensya. Hindi nagtagal, nalaman ni Rock na kumalat sa buong kabisera hanggang sa palasyo, ang chismis na siya ang nagpakalat ng balita tungkol sa pagkamatay ni Will. Tinawag siya para magpaliwanag. Bahagi ito ng kontra-atake ni Rod, labanan ng kasinungalingan gamit ang panibagong kasinungalingan. Doon din ibinunyag ni Rod ang isang lihim, isa pala siyang anak sa labas ni Rock. Maya-maya, dumating si Elise dala ang dagdag na tuna, pero hindi na napigilan ng especially iya ang sarili. Bigla siyang pumasok sa mansyon at lumapit kay Will na may nakakakilabot na aura. Sinubukan siyang pigilan ni Erwin, pero basta niya itong itinulak. Lumapit siya sa mesa, tumigil, at kumain ng isang piraso ng sushi. Pagkatapos, pumasok si Lord Edgar, ang general ng kaharian, at ipinakilala ang babae bilang anak niyang si Wilma. Ipinaliwanag ni Wilma na buong araw niyang minamasdan si Will para malaman kung kaya siyang pakainin ito. Nakita raw niya ang lahat ng tsaa, merienda, at sushi na kinain ni Will, at masaya niyang sinabi na pumasa ito sa kanyang pagsusulit. Pagkatapos, umalis siya kasama si Elise para maghanap pa ng pagkain. Humingi ng paumanhin si Lord Edgar sa ugali ng anak. Sinabi naman ni Bran na tila may hero syndrome si Wilma, patuloy na gumagawa ng magic ang katawan nito, kaya napakalakas niya at may napakalakas na gana sa pagkain. Agad siyang nagustuhan ni Naina at Elise at gusto pa siyang pakainin ng mas maraming fatty tuna. Inalok ni Lord Edgar si Will na kunin si Wilma bilang personal guard at pati na rin bilang posibleng mapapangasawa. Tumanggi si Will at sinabing gusto lang niyang magpatuloy sa pagiging adventurer at manghuli ng mga halimaw sa Duce. Dahil sa sagot na iyon, napaisip si Lord Edgar. Tinanong niya si Duque Amdes kung talagang papayagan nito si Will na malayang manghuli ng mga halimaw. Tiningnan ni Duque Amdes si Will at sinabing may inihanda siyang espesyal na misyon para dito. Ilang araw ang lumipas, si Kurt ay nakatitig pa rin sa liham tungkol sa pagkamatay ni Will. Nakasaad din doon kung paano mamamana ng anak niya ang titulo ni Will. Napatawa siya sa biglaang swerte, pero biglang napasigaw ang asawa niya matapos may makita sa labas. Pagtingin ni Kurt, naroon si Will kasama ang kanyang mga kasamahan. Umupo si Will, ang kanyang grupo, at si Bran kasama si Kurt para sa isang pulong.
Ipinaliwanag nila na 15 taon na ang nakalipas, pinamunuan ng dating duke ang isang ekspedisyon sa kagubatan nila para maghanap ng halamang gamot. Nauwi iyon sa trahedya, 2,000 sundalo ang namatay at naging mga zombie. Ngayon, inatasan si Will na linisin o i-purify ang mga ito. Napunta ang usapan sa pamamahala ng mga halimaw. Dahil sakop ni Kurt ang Enchanted Forest, may bahagi siya sa mga makukuhang resources. Ipinaliwanag ng accountant na si Chloe na karaniwang 30% ang bahagi, pero humingi si Kurt ng 50%. Hindi ito makatarungan, lalo na't handa pa silang ibalik sa mga tao ang personal na gamit ng mga namatay na sundalo. Sinubukan siyang pakalmayin ng kapatid niyang si Herman, pero tumanggi si Kurt. Sinabi niyang kaunti lang naman ang ari-arian ng mga sundalo at naipaglibing na raw ang mga ito. Nakialam si Elise at ipinaliwanag na walang saysay ang libing kung hindi na purify ang mga katawan, kaya handa siyang magsagawa muli ng seremonya pagkatapos ng misyon. Tinawanan siya ni Kurt at inakusahan na gusto lang niyang manghingi ng donasyon para sa simbahan. Nagalit si Erwin at muntik na siyang suntukin, pero agad na pumagitna si Will. Ipinaalala ng iba na nakikipag-usap sila sa Lord, hindi sa tagapagmana. Halos sumabog ulit si Kurt pero naputol ang tensyon dahil sa malakas na ungol ng tiyan ni Wilma. Kinagabihan, nagkaroon si Kurt ng lihim na pulong kasama ang mga kalalakihan ng kanyang nasasakupan. Masaya ang mga ito na sa wakas ay mapapahinga na ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero iginiit ni Kurt na negosyo lang ang pakay ni Will, hindi pagdalaw bilang pamilya. Samantala, kumakain ng grupo sa bahay. Ipinaliwanag ni Herman kay Will na lalong naging balisa si Kurt mula nang umalis ito. Takot si Kurt na balang araw ay babalik si Will at kukunin ang posisyon niya. Dumating si Marlene, asawa ni Herman, dala ang pagkain at pinagalitan siya dahil hindi nag-alok ng inumin kay Bran. Tumanggi si Bran. Inengganyo ni Marlene si Will sa kanyang misyon at ibinunyag na ang lolo niya ay isa sa mga namatay sa ekspedisyon. Nangako si Will na ibabalik ang mga gamit nito. Nagpasalamat siya at sinabing sana balang araw ay maging tagapagmana si Will. Nagsimulang mag-alala ang grupo na baka mapasama sila sa usaping mana. Kinabukasan, pumasok ang grupo ni Will sa Enchanted Forest. Sinadya nilang liitin ng malakas ang mga patay para ilabas ang mga zombie. Kahit limitado ang talino ng mga ito, naintindihan nila ang insulto at nagsimulang lumitaw. Gumawa si Elise ng magic circle at nagtayo sila ni Will ng purification barrier. Kapag tumawid ang zombie, agad itong naglalaho. Naramdaman ni Erwin na wala siyang silbi, pero sinabi ni Bran na mahalaga rin ang pagkuha ng mga gamit ng mga patay. Nagpatuloy sila hanggang sa halos maubos ang undead. Lumitaw pa ang dating duke at agad ding na-purify. Isa na lang ang natira, ang lolo ni Marlene. Habang naghihintay, biglang umatake ang isang wyvern. Isang atake lang mula kay Wilma at napatay ito. Pagkatapos, nagsulputan ng napakaraming patay na hayop. Sama-sama silang lumaban at winasak ang lahat. Lumipas ang ilang oras at napagod na sila, unti-unting humina ang magic. Sa wakas, lumitaw ang lolo ni Marlene pero nagulat sila dahil nagsalita ito. Isa na pala itong leech. Tinanong nito ang apo at ipinaliwanag ni Will na ligtas ito, may asawa, at siya pa rin ang nasusunod. Napanatag ang leech, ibinaba ang espada, at hinayaan si Elise na i-purify siya. Pagkatapos ng misyon, ibinalik nila ang mga gamit sa mga pamilya. Nagpasalamat ang mga tao pero dumating si Kurt at inutusan silang ibigay ang lahat ng armor at armas. Tumutol ang mga tao, gusto nilang ilibing ang mga ito. Iginiit ni Kurt na kailangan niya ang metal para sa kagamitan sa pagsasaka. Para matapos ang gulo, nagpatawag si Will ng napakalaking block ng bakal at ibinigay kay Kurt. Naiinis man, umalis na si Kurt dahil malapit na ring umalis si Will. Nangako si Duke Amdes na hahanapin pa ang iba pang gamit na hindi pa naibabalik. Akala ni Will tapos na ang problema, pero binalaan siya ng Duke na maging handa pa rin. Habang umaalis ang grupo, pinagmamasdan sila ni na Duke Amdes at Rockner, may plano pa silang tinutuloy. Pagbalik nila, tinanong ng accountant kung dadalo sila sa libing. Kinabukasan, pinangunahan ni Elise ang seremonya. Lalong nagalit ang mga tao kay Kurt dahil hindi man lang ito dumalo. Kinagabihan, nagkaroon ng handaan para parangalan ng mga patay. Inalok si Will ng alak pero tinanggihan niya at ibinigay kay Bran na tumanggi rin. Nagulat si Will. Dumating ang asawa ni Kurt na si Emily kasama ang mga anak nila para magbigay galang. Hinangaan ng mga bata si Will at humingi ng kwento. Nagpresente sina Ina at Luis ng mga nagawa ni Will at binigyan niya ang mga bata ng matatamis na ginawa niya. Pagkatapos ng handaan, kinausap muli si Will ng accountant at hiniling na siya na ang maging tagapagmana ng lugar. Nagulat si Will pero iginiit ng accountant na iyon ang gusto ng mga tao, wala silang kinabukasan kay Kurt.
Tumanggi si Will, pero sinabi ng pinuno ng Nayo na pwede siyang magtalaga ng taong gaya ni Rod para mamahala habang siya ay nag-a-adventure. Biglang dumating si Bran at sinabing iyon din ang kagustuhan ng royal family. Nang gabing iyon, ibinunyag niya ang plano ng hari. Matagal nang gustong paunlarin ng hari ang timog, pero mahina ang mga namumuno at si Kurt ay walang kakayahan. Hindi niya pwedeng pilitin ang ama na magretiro, kaya gumawa siya ng plano, pauwiin si Will, udyukan si Kurt na magkamali, at pilitin ang ama na magretiro. Kapag nangyari iyon, si Will, na bayani na at minamahal ng mga tao, ang magiging natural na kapalit. Hindi uminom si Bran para manatiling alerto dahil alam niyang hindi predictable si Kurt. Pati ang perang kinita ni Will ay bahagi ng paghahanda para sa pagpapaunlad ng lugar. Kinabukasan, sinabi ni Will ang lahat sa kanyang grupo. Nalito sila. Hindi kinukwestiyon ni Will ang utos ng hari, pero nang makita siyang nakikipaglaro sa mga pamangkin niya, naintindihan nila ang problema, ang pagiging pinuno ay mangangahulugang mawawala ang kinabukasan ng mga batang iyon bilang maharlika. Sa kasamaang palad, narinig iyon ng accountant. Kinagabihan, dumating ang maraming tao at ginulo ang hapunan ni Will. Nagmakaawa silang tanggapin niya ang posisyon bilang tagapagmana bago siya umalis. Hindi niya talaga planong umalis. Napansin ni Bran ang accountant na nagmamasid mula sa mga palumpong. Hinarap niya ito at binalaan na galit ang hari kapag nakikialam ang mga karaniwang tao sa mga estratehiya ng maharlika. Delikado na ang simpleng chismis tungkol sa nalalapit na pag-alis ni Will. Umalis ang accountant pero hindi bago binalaan si Bran tungkol kay Amelie, asawa ni Kurt at tama naman ang kanyang babala. Gabi ring iyon, narinig ni Amelie si Kurt na iniutos sa kanyang tapat na mga taga-baryo na parusahan ang sinumang sumuporta kay Will. Kinabukasan, hindi pa rin alam ni Will kung ano ang desisyon niya. Dito inihayag ni Bran ang huling katotohanan, kung tatanggapin ni Will ang posisyon, hindi lang matatanggal si Kurt kundi maalis din siya para maiwasan ang mga hinaharap na alitan. Sa susunod nilang pulong, sinubukan ni Will na makipag-usap ng mapayapa. Humiling siya kay Kurt ng ilang hindi pa napapaunlad na lupa para pamahalaan at ipinangako niyang tutulong sa pag-angat nito at suportahan siya sa pananalapi. Pero umatras si Kurt, nagalit, at naniwala siyang sinusubukan siyang linlangin ni Will, unti-unting inaagaw ang kanyang awtoridad. Inutusan niya si Will na agad na umalis. Sa labas ng estate, nakatagpo ni Will si Amelie. Inamin niya na kahit anong kompromiso ang ialok niya, walang sino man ang matutuwa. Ang gusto niya lang ay isang paraan na hindi makakasakit ng sinuman.